Ayan ang gusto niyang buhay. Laging nasa labas. Still some bugs. See the bugs? Yeah. Ngayon ay araw ng paglilinis. Ay, grabe oh. Grabe ang ano. The bugs. Oh, the bugs. Yeah. All over the place. Can't see Yeah. the ones in the window too much, but they're there. Ayan ang gusto niyang buhay. Laging nasa labas. Gusto mo to, no? Na cookie. Tapos yan, ang gustong-gusto niya. Asong gala. Nagre-request siya eh. Sa Pasko, ang gusto niya raw, dog house. Laging nasa labas. Hala, tulog na talaga. Tulog na tulog. Tignan natin ang resulta. Oh wow, it's gone. You really cleaned it, eh? Not entirely gone, but No, this part is really clean. Like this part here, I can see how clear it is. See? Amazing. You know, if you're lying down in the bedroom, in the bed, you can see all the bugs that got stuck in there. see. Still some bugs. See the bugs? Yeah. And we are using chemical, guys. Is it tar remover? Yeah, I got some tar bug remover. See? At ganito nga ang sitwasyon ngayon, kahit day off ni Mushi ay kailangan niya pa ring magtrabaho. Ganito talaga kapag ka may RV ka, para mo siyang pangalawang bahay na kailangan mong i-maintain. Kapag may mga nasirang parte, papalitan mo, gastos, lilinisin mo rin siya, yung mga kubrikama, yung mga punda ng unan, yung mga ganun, lalabahan mo rin. Tapos may araw na talagang i-general cleaning mo. So katulad lang talaga ang RV ng parang may pangalawang bahay. Hindi tulad pag nag-camping ka sa tent, pag tinago mo, tapos na. I was wondering what's making noise. This thing is making noise. Ooh, the bird passed by again. Ooh, that's the bird. Gonna get that mouse that's living in our backyard. Or a rabbit. You see him with a rodent in his arms, talons soon. Yeah. Dito sa lugar namin ay marami ring falcon. Kalimitan makikita mo sila, lumilipad sila ng pa-circle. Pagka nakita mong lumilipad sila ng paikot, ibig sabihin na tagpuan na nila yung prey nila. Siguro kaya maraming mga falcon dito kasi ang daming cornfield dito. Kapag may mga cornfield din, di ba, marami ding mga bunny rabbit, mga squirrels, at syempre marami ring maliliit na ibon na mga pagkain nila. You might want to use, what do you call this? A rust remover on the stabilizer. Okay? You know what? Does it matter? Those don't matter. Okay. In fact, you just drive yourself crazy trying to keep them rust free. Oh yeah. Okay. Well, they're always near the ground. Stuff sprayed up on them. Okay. Okay. You want me to rinse it now? Yes, please rinse it. Okay. I'll rinse it. You're wet. You like it? It's
like finally I'm pulled off. You like that, Cookie? So masyadong madikit yung mga insekto na nagdikitan, sobrang dikit. Kaya ang ginawa ni Moshi ganito na. Na siya tawag dito squeegee. At yun na nga, kahit nakita nyo kanina na nilinis na ni Mushi, pagkatapos inispray namin ng tubig, pagkatapos ng mga yon ay marami pa ring mga nakadikit. Sobrang dikit na talaga. Kaya nilabas na ni Mushi yung tinutungtungan niyang parang hagdanan para i-sponge niya na ng i-sponge mismo para mas malagyan niya ng puwersa. Kapag nagda-drive kami, kapag magka-camping, hindi lang itong RV ang dinidikitan ng sangkaterbang insekto. Yung pinakaunahan ng pick-up ay kagrabe kung makikita nyo lang talaga. Parang merong isang timbang insekto na binuhos at idinikit. Napakamadikit nila. Kaya pag uwi ng bahay, yung pick-up, kailangan talagang linisin agad. Ginamitan na ni Colin ng hagdanan, di ba? Binrush niya na. Mas maganda na sponge, di brush sponge. Mas maganda yung resulta nung ginamitan na ng sponge. Kasi luminaw na talaga siya, oh. Wow! O, di ba? Nawala yung mga insekto. Ang linaw niya na. Ang linis niya na. Ngayon naman, eto namang gilid ang ating linisin. Ngayon ay araw ng paglilinis. Andito na sa gilid si Coco. Kasi dito malilim. Doon ko siya dinikit. Okay ka na dito, Coco. Etong mga to, cosmos to. Pinabayaan ko lang yung buto. Nabuhay sila through winter. Hindi namatay yung buto sa lamig. All hard places worth laying on. She's giving you a bombastic side eye. Andito na tayo. Hindi ko nakunan kanina pagkatapos namin maglinis. Tignan nyo, may dumikit agad na insekto. Hindi ko lang po nakikita. Sobrang liwanag kasi. May dumikit agad na 2 insekto. Nakikita yata. Napakaliwanag. Pero ang ganda ng resulta. Hindi mo kasi ito pwedeng dalhin sa car wash. Napakalaki. Tingnan nyo yung gilid. Diba kanina, ang daming insekto. Oh. Ngayon, tak! Tak, pak, pak, tak! Oh, ngayon. Te! Ang linis na, oh. Te! Diba? Doon tayo sa likod. Ang ganda ng wildflower dito, no? Punong-puno tong area nitong wildflower. Eto, damo lang yan dito sa Canada. Ang ganda niya, no? Tapos, eto maganda rin tong damo na to. Eto, tignan niya. Etong damo na to maganda din. Ang dami nila. Oh, 'di ba? Sa likod, ayan, napakalinis din.
Tignan nyo kapag yung nature ang gumawa ng mga bulaklak, pag nagdikit-dikit sila, ang gaganda nila, para silang mga flower arrangement. Aray ko. Ayan o, ang ganda. Dito, kitang-kita natin, luminis talaga siya. Masyadong maliwanag, parang hindi na pipick up. Pero kung nandito kayo sa personal, maano siya, makikita na talaga. Tignan nyo, ang dami. Dami-dami. Ang gaganda. Alam nyo, sa backyard ko nagtubuan din tong mga to. Hindi ko sila tinanggal. Kasi napakaganda eh. Dadaling ko kayo doon. Napagod ako. Kasi nilipat ko yung halaman eh. Pero okay lang. Kasi maikli lang naman yung natin, summer natin. O diba, ang ganda nila, no? Yung buong kahabaan, puro bulaklak. Ang dami pa niyan. Puro bulaklak.